Dito po sa mundo ng crypto, may mga pagkakataon na ang lahat ay masaya dahil ang market ay kulay green. Si Bitcoin lumipad na po lampas $72,700. Si Ethereum naman ay humataw na sa $2,200. Pati itong sa XRP hindi nagpaawat at umakyat po sa $1.34. Pero bakit itong si Pi Network? Parang laging may sariling mundo. Habang ang iba ay nagpa-party sa itaas, itong si Pi ay tila naiwan sa lobby at ayaw pang umakyat ng elevator. Kaya ang presyo po ngayon ay nasa 0.16. Dito po sa ating ginagamit na trading platform na si TradingView, ito po ay nasa presyong 0.1685. Ayan. Ang pag-aabang po sa pagtaas ni Pi ay parang pag-aantay sa sahod tuwing kinsenas. Alam mong darating, pero habang papalapit ang oras, parang lalong bumabagal ang takbo ng panahon. Ngayon po, titignan natin kung bakit parang mabigat ang binti ng ating paboritong coin na ito at kung bakit tila hirap na hirap itong sumabay sa agos ng tagumpay ng ibang mga altcoins. Ayan. Ngayon ay tignan po natin ang ating chart dito. Dahil ang mga numero ay hindi po nagsisinungaling. Pero minsan, mapanakit po sila. Ang kasalukuyang presyo po natin ulit ay nasa 0.1685. Ayan, madalas pong nagbabago yung kanyang last two digits na presyo. Kung titingnan po natin ang ating Hall Sweet Indicator dito, ayan, ayusin lamang po natin ang ating chart para mas nakikita natin ng maayos. Ayan po ang ating Hall Sweet Indicator dito. Kulay red pa rin ito at nagkukurba ng pababa. Ibig sabihin ang momentum po ay parang mood ng taong puyat. Down na down. Pero teka lang mga crypto, may konting plot twist po dito. Yan. Pagmasdan po nating mabuti ang bahaging ito. Mukhang nagsisimula na itong maging flat ngayon. Sa kabilang banda naman, ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba ay nagpakita po ng red bar kahapon. Yan, ang laki ng kanyang red bar. Mas malaki pa kumpara sa mga previous red bar dito. Ayan, sa tingin ko ay ito po yung pinakamalaking red bar na nabuo. Ayan. At ngayon ay muling red bar po ang nabubuo. At ang magandang balita po rito ay medyo maliit na po ang sukat ng red bar ngayon kumpara kahapon. Para lang yung utang na nababawasan ng konti. Masakit pa rin pero at least lumiliit. Pagdating naman po sa ating mga candlesticks dito, yan, palakin lamang po natin kasi ang liliit ng mga candlestick natin dito. Kaya palakin lamang po natin para mas malinaw po nating nakikita. Kahapon ay nakakita po tayo dito ng maliit na bearish candlestick. Ngayon, ang ating kasalukuyang candlestick ay maliit pa rin. Pero ito po ay kulay green. Isa pong bullish candle yan. Ito ay parang pagngiti ng taong katatapos lamang umiyak. Hindi pa tayo sigurado kung masaya na talaga o baka napuwing lang. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang ating mga minor resistances dito. Yan, yung mga kulay green po na linya natin dito is yan po ay mga support at saka resistance. Yung color coding natin is kapag kulay red ay support. Kapag kulay green naman ay resistance. Kaya, ayan. Umpisan po natin sa ating mga resistance levels dito. Ayan.
May mga harang po tayo dito sa yan. Ang una ay ang 0.1738 at sinundan po ito ng 0.1859. Minor resistance po yan. Pero ang pinakamatigas po na resistance natin, isang major resistance po na nakaabang dito sa presyong 0.1962. Kaya yan po ang ating pinakamatigas na harang sa itaas. Pero syempre bago marating po yan ay kailangan ay malagpasan po niya ang mga minor resistance natin dito. Ayan, ang mga price level po na ito ay parang mga guard sa gate ng subdivision. Kailangan mong kumbinsihin bago ka makapasok. Pero ang pinakamatindi ay gaya ng aking sinabi po kanina ay ang 0.1962 dito na major resistance. Kaya habang hindi po nababasag ang pader na ito, mananatili pong pangarap lang muna ang paglipad sa buwan. Yan, sa kabilang dako naman ay ang mga support natin dito sa ibaba. Yan. Meron po tayong nakikitang dalawang minor support dito na nakaabang po sa presyong 0.1597 at saka 0.1431. Kung hindi po kakayanin ng mga bulls na hawakan or i-hold ang 0.16, baka bigla pong mag-slide ang presyo patungo sa 0.15 area dito. Ang pagbabantay po sa support level ay parang pagbabantay ng huling slice ng pizza sa party. Isang maling lingat lang, baka mawala na. Ang trading volume naman ay bumagsak ng 5%, nasa $12.22 million na lamang. Kapag wala pong volume, walang fuel o gasolina ang racket. At kapag walang gasolina ang racket, mauuwi lamang po tayo sa pagtulak nito ng mano-mano. Ngayon ay balikan po natin ang ating balita at ating alamin ang tatlong mga dahilan kung bakit ang presyo ni Pi Network ay bagsak sa araw na ito. Ayan. Bakit nga ba down ang Pi ngayon? Una, ang unang dahilan ay ang migration activity. Matapos po ang isang linggong break, muling nagbukas po ang gripo. Meron pong 30 million Pi coins ang inilipat mula sa intermediary wallets patungo po sa mga MAP addresses. Ang prosesong ito ay nakatutok ngayon sa secondary account migration. Pangalawa ay ang walang humpay na sell-side pressure. May mga nakitang bentahan na umaabot po sa 10,000 Pi coins sa isang bagsakan. Isipin po ninyo mga ka-crypto, habang ang iba ay nag-iipon, may mga taong parang naglalaba lamang ng pera kung makapag-sell. Pangatlo, ito po ang pinaka-critical. Ang token unlocks. Araw-araw, may halos 8 million tokens ang pinalalabas sa market. Sa loob po ng susunod na buwan, mahigit 233 million tokens ang nakatakdang i-launch. Ang supply ay parang pila sa buffet. Habang dumadami po ang pagkain, lalong nagkakagulo ang mga tao at bumababa ang value ng bawat platong hawak mo. Ayan, pag-usapan naman po natin ang on-chain statistics at saka ang RSI dito. Ayan, wag na rin natin kalimutan ang on-chain data. Ang RSI o relative strength, ayan, dito po sa chart na kanilang binahagi rito, ay nasa value na 43. Hindi po siya overbought, hindi rin po siya oversold. Ibig sabihin ay neutral to bearish ang kondisyon. Para itong traffic sa EDSA tuwing alas 3 ng hapon. Hindi gumagalaw pero alam mong malapit ng maging nightmare kapag nag-rush hour na.
Ang MACD naman ay flat at may slightly bearish crossover. Ibig pong sabihin, ang lakas ng pag-akyat ay unti-unting nauubos. Parang pasensya ng taong naghihintay ng delivery na lagpas na po sa schedule. Kung hindi po marireclaim ng mga bulls ang 0.17 na presyo, mahirapan po tayo makakita ng momentum. Ang 0.17 po, base sa analysis dito, ang siyang nagsisilbing line in the sand. Kapag nalagpasan po ito, dito pa lang tayo pwedeng mangarap ng 0.18 o higit pa. Pero sa ngayon, ang mga sellers ang siyang may hawak ng manibela. Ayan, sa kabuuan, si Pi Network ay nasa isang crucial or napakahalaga na yugto. Habang si Bitcoin at Ethereum ay nasa Cloud9, si Pi ay kailangan pang dumaan sa matinding supply shock dahil sa mga paparating na unlocks. Ang pagiging flat ng indicators ngayon ay pwede pong magsimula ng accumulation o pwedeng sandali lang bago ang panibagong pagbulusok. Tandaan po natin mga ka-crypto, dito po sa crypto ang tanging sigurado ay ang pagiging hindi sigurado. Parang taya sa karera ng kabayo. Akala mo panalo na, yun pala nadapa pa sa huling kurbada. Kaya manatiling mapagmatsyag sa mga support at resistance levels natin dito dahil ang bawat sentimo sa presyo ay may kwentong dala. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.